Halimbawa, ito yung ating main wire. Kung ito lang yung lalagyan natin ng supply, ang pangalawa, walang power yan. So, ibig sabihin, mag-alternate lang yung power niyan. Ang magkakaroon lang yan, ito, ang una, saka itong pangatlo. Ang pangalawa, saka itong pang-apat, walang power yan. Hello po mga kaibigan at mga kapwa ko, mga electrician at mga viewers. Welcome back sa aming YouTube channel. So, ayan, kasama ko si Walter ngayon. Tapos, siya yung magiging cameraman ko. So, magkakaroon ako ng part 2 sa aking gagawing tutorial tungkol doon sa in-upload naming video na paano gawing 1 pole yung 2 pole na circuit breaker. Kasi doon sa una kong video ay hindi ko naipaliwanag yung pag-terminate doon sa main. Kumbaga kulang yung aking pinaliwanag doon, kaya humihingi din ako ng dispensa sa inyo ng mga viewers po namin. At nagpapasalamat po ako doon sa mga kapwa ko, mga electrician na nag-comment at napakaganda ng kanilang comment. Salamat, shoutout sa inyo. At kung yung iba siguro na mga electrician na medyo maangas, siguro hindi maganda yung kanilang comment, pero dahil sa sila po ay tumutulong sa ating YouTube channel, ayon, maganda yung kanilang komento. Salamat sa inyo at malaking tulong to sa aming channel at maging sa ibang mga viewers na rin. So yan. So si Walter ang aking videographer. Yan, Ter. Tutukan mo muna yung ating gagawin. So dito pa rin tayo sa dati naming pinakitang circuit breaker. Bali ito ay bolt-on type at yung main niya nga ay nandoon. So doon sa una kong tinuro, hindi ko na ipaliwanag yung main na kailangan na kapag nag-terminate ka nito ng halimbawa ito yung pinaka main line niya galing sa service provider. Yan, electric service provider. Yan yung papunta sa iyong main. Tapos para magkaroon lahat ng power yung mga bus bar dyan, kailangan jumperan mo yung kabila. So yan, paliwanag natin. So ganito kasi yan. Doon sa una ko kasi hindi ko naipakita ito. Bali yung main lang ang sinabi ko na breaker. Hindi ko na naipaliwanag yung kahalagahan ng supply nitong kada breaker na yan. Dalawa yung bus bar niya. Kung makikita nyo, dalawa yung bus bar niyan. Yan o, dalawa. Ganon din yan kapag plug-in. So kung plug-in yung inyong panel board, dalawang ano yan, bus bar, nakaganyan yan. Tapos iniipit lang pag plug-in. So kung ito lang yung lalagyan natin ng supply, halimbawa ito yung ating main wire. Kung ito lang yung lalagyan natin ng supply, ang pangalawa, walang power yan. So ibig sabihin, mag-alternate lang yung power niyan. Ang magkakaroon lang yan, ito, ang una, saka itong pangatlo. Ang pangalawa, saka itong pang-apat, walang power yan. Kasi ang bus bar niyan, ito lang yan, ito, ang una, tapos ito yung kasunod niyan, ito din yan siya. Bali 1, 2, 1, 2, ganyan kasi yan. Ang una, ang ano dyan, ang connection niya dyan, kung ito yung una, ito din yan siya, ang magkasama. Kung ito yung pangalawa, ito din yan siya. So para mas maliwanag, so titesterin natin para mas makita nyo ng maayos. So ilagay natin doon sa may bell, sa may audible sound. Yan o, para mag-short siya. Okay, so ito yan siya guys, itong part na to, yung kaliwa. Ito ang pangalawa, ito yan. So testerin natin, yan yun. Yan yun to. Yan siya. Ito yan. Kaya ngayon, ang kapartner nitong una, ito riyan siya ang pangatlo. Yan o. Yan. Tapos itong pangalawa, ito yan, pangapat. Yan.
Ngayon, kung ito lang yung nilagyan natin ng power at hindi natin ginamperan ito, kagaya nitong nandito, ang magkakaroon lang ng power yan, ito lang, saka ito. Ito, mawawalan ng supply ito. So, magtataka kayo kung halimbawang naglagay kayo ng ganyan, ng supply, tapos halimbawang hindi nyo na jumperan ito, magtataka kayo bakit walang power yung pangalawa at yung pang-apat. So, ang ilalagay nyo pa rin dito na main ay 2-pole pa rin. Bali 2-pole pa rin yung gagawin yung main para masuplayan lahat ito ang bus bar. Kagaya niyan, nilagyan ko ng jumper. So, tingnan natin. So yun guys, dahil nga gagawin nating 1 pole yan, ang mangyayari, magkakaroon na lang siya ng isang supply. Ito, lahat yan magkakaroon na lang sila ng isang supply. Kasi nga, sa probinsya ay isa lang naman talaga yung may power. So, ang mangyayari niyan guys, lahat yan may supply na yan ngayon. I-on natin to. Ang mga breaker natin, i-on natin yan, tapos testerin natin ngayon dito tayo sa gitna. So yun guys, dahil gagawin na nating isang supply na lang lahat yan, dapat yan magkakaroon ng short yan, no? So yun guys, magiging ganito na yan, yan, no? Diba, isang supply na lang lahat yan kasi ginawa na nating 1 pole. Ngayon, yung magiging kapartner niyan na neutral, halimbawa itong itim, ito yung neutral. So dito natin i-splice or doon natin ilagay ito doon sa grounding terminal block na inyong bibilhin kung bibili kayo ng grounding terminal block, na i-attach nyo dito, either dito or doon or saan nyo pwedeng ilagay, basta sa inyong palagay ay mas maganda. Tapos, halimbawa, kung nandito na yon, halimbawa, kung dito man siya ilagay, yan. Kapag pupunta na kayo sa inyong mga outlet, ganito na lang ang gagawin nyo yan. Halimbawa, meron tayong outlet. Dito tayo sa isang branches na to. Ayan, ito na yan. Ang pangatlo. Tapos, yung neutral, dito nyo na lang i-kabit yan. Halimbawa, ito yung neutral, yung itim. So, dito nyo i-splice. Yan. Nagiging ganyan yung connection nyo guys. Yung isa, may power. Yung isa sa neutral. Ngayon, kung halimbawang kinulang ito, kagaya kay Brian na gusto niya 8 branches kasi 8 yung kanyang kailangan na mga breaker. So dahil hindi na magiging 8 yan, 6 na lang yan dahil ito lang yung gagamitin mo dyan ito, saka ito. 6 lang yan. Kasi ito, hindi mo ito gagamitin para dito sa kanila dahil ito nga yung main. Ngayon, kung gusto mo naman magdagdag, pwede naman. Ang gagawin mo na lang, ganito na lang siya para kay Brian o sa ibang mga viewers na gustong mag-upgrade ng ganitong breaker. Bumili ka na lang ng isang breaker, halimbawa 20 ampere. Bumili ka, tapos magdagdag ka na lang sa labas. Halimbawa, dito. Ilalagay mo dito sa main. Okay na. So yan, kapag halimbawa, yan, kulang ka na at kulang ka na ng branches dito. Yan, pansamantala tinanggal ko muna yung isa para maipakita ko lang. Halimbawa, bumili ka ng isa para sa iba mo pang mga gamit para magkaroon din sila ng sarili-sarili nilang mga breaker. Dito mo na lang sa labas ilagay. Bumili ka ng breaker na
yung box type o bolt-on lang ang bibilhin mo para mas madaling mag-terminate pag ganun. So, kuha ka lang ng isang supply doon. Dito sa halimbawa, ito 60 ito, main nito. Maglagay ka lang ng wire papunta dito, tapos jumperan mo lang to para magkaroon siya ng power. Magkaroon din ng power itong kabila, jumperan mo lang yan. Tapos, ito, gagamitin mo doon sa isang susuplayan mo. Papunta sa, halimbawa, kung sa washing machine or sa motor man yan. Tapos, kuha ka na lang ng kapartner na neutral doon. Ganun yung isa din. Ilagay mo rin dito, yung isa, gagamitin mo din para doon sa isa mong circuito pa na gagamitin mo. Para magkaroon ka rin ng sariling breaker. Yung mga yon. So, tatanggalin mo rin yung ganito. Yung clip ko may clip. Tatanggalin mo para isa-isa lang. Magaganyan mo lang siya. May isa-isa mo lang on. Yan. So, ganun na lang ang gagawin mo. So, kumbaga, DIY na lang ang gagawin mo. Do it yourself. Yan, na-diskarte. So, ayun. Salamat po sa inyong pagkomento doon sa mga kapwa ko electrician. At napakahusay ng inyong obserbasyon. At malaking tulong ito sa lahat ng viewers at pati po sa amin na nag-YouTube. O, yun. Okay na. So, hanggang dito na lang po yung aming tutorial. Sana ay medyo malinaw na sa inyo. Yung tugang na ganito para magkaroon ng kada isa ng supply niyan, kada breaker, magkaroon ng supply yan. Ganun na lang gawin nyo. Yan, jumper nyo doon. Yung binili yung main na 60 ampere halimbawa, yun pa rin ang ilagay nyo dito. Tapos, yun nga, maglagay na lang kayo ng dagdag na breaker sa labas kapag gusto nyo magkaroon pa ng sariling breaker yung inyong mga ibang circuito sa bahay. So, yun lamang. God bless po sa ating lahat at mabuhay po ang lahat ng mga viewers po namin at mga kapwa ko electrician.